Ito na ang PTV Balita ngayon. Pinakakasuhan ng Office of the Ombudsman si dating SRA Administrator Hermenegildo Serafica dahil umano sa paglabag sa Government Procurement Reform Act. Ayon sa Ombudsman, inabot ng 3 taon bago nag-issue ng Notice to Proceed at Delivery ng Farm Equipment ang dating opisyal na labag-an niya sa Implementing Rules and Regulations ng RA 9184. Guilty rin sa gross neglect of duty at grave misconduct ang dating opisyal at pinatawa ng dismissal mula sa serbisyo. Wala pang pahayag ang dating opisyal hinggil sa rekomendasyon ng Ombudsman. Matatandaan na noong August 2022, nagbitiw sa pwesto si Serafica kasunod ng kontrobersiya sa pag-import ng asukal. Patuloy na pinag-iingat ang mga residente sa Cagayan at kalapit probinsya dahil sa bagyong Jenny. Sa ngayon, isinailalim na sa areas of concern ang 10 bayan sa lalawigan dahil sa ulan na dala ng bagyo na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Huling namataan ang sentro ng bagyong Jenny sa layong 330 km east ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 155 km per hour at pagbugso nga abot sa 190 km kada oras. Bagamat bahagyang humina at bumagal, palalakasin naman ng bagyong Jenny ang habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat Naomi ug maayong adlaw. LGU sa Mandaue City nang hatag og libre nga wheelchair ug mga sungkod alang sa kasaulugan sa Elderly Filipino Week. Gipanguluhan mismo ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez ug sa Office for Senior Citizens Affairs kun OSCA ang kalihukan. Pipila sa mga senior citizens sa Mandaue City ang nakadawat og libre nga tungkod og wheelchair isip pagpangga og respeto sa ilaha. Dako ang pasalamat sa mga senior citizens nga nakadawat sa mga gihatag na wheelchair og mga tungkod. Misaksi sab sa kalihukan ang pipila sa mga konsehal sa Dakbayan sa Mandaue. Sa laing bahin, nagmalampuso ng gipahigayong Cebu City Lakbay Lingaw Tourism Festival 2023. Gipasidunggan atol sa kalihukan ang mga personalidad ug mga institusyon nga dako og nahatag nga kontribusyon sa natad sa turismo sa Cebu. Ang kanhi Commissioner og Chairman sa Cebu City Tourism Commission sud sa 18 ka tuig na si Teta Baad nakadawat og Lifetime Achievement Award. Tungod sa iyang panahon, nadiskobrehan nga adunay potensyal sa turismo ang bukirang bahin sa Dakbayan sa Sugbo. Gitagaan sab og pasidungog ang mga business establishments nga mihatag sab og tabang sa turismo sa Dakbayan ug pipila ka mga personalidad ang giila sa ilang kontribusyon sa ilang heritage and cultural preservation. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Daghang salamat, Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter account sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.